Isang magandang simbang gabi sa inyong lahat. Ayan, gabi. Pakibati niyo yung mga katabi niyo. Ayan. Yung mga nakawalo na, taas ang kamay. Ayan. Sipag niyo. Yung nakapito, wala. Wala rin. Yung nakawalo, nakapito rin yun. Taas din ang kamay. So, ngayon lang dumating. Huwag kayo mahihiya. Welcome din kayo. Mga kapatid, 9 na buwan ang hinintay ni Maria para isilang ang kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus, ang ating pinakahihintay sa araw ng Kapaskuhan. At sa mga nakaraang araw, nakita natin yung kasaysayan mula sa pagbati ng anghel na si Gabriel kay Maria, na hiningi ang kanyang consent upang maging ina ng Diyos Anak. Hanggang binalita rin yung paglilihi ni Elizabeth, na asawa ni Zacarias, na kabila ng kanilang katandaan, ay binayayaan din ng Diyos ng anak na si Juan Bautista. At ngayong gabi ating napakinggan sa Ebanghelyo yung pagbibigay ng pangalan o yung circumcision na ginagawa sa mga Hudyo sa 8 araw. Doon ibinibigay yung pangalan ng bata. Matagal naghintay ang mag-asawang Zacarias at Elizabeth. Siguro sa katagalan ng kanilang paghihintay para magkaanak, ay sumuko na sila na wala na ng pag-asa. Subalit ang ibinabadya ng Pasko, mga kapatid, ay pag-asa, katulad ng tema ng ating simbang gabi ngayong taon na ito. Sama-samang maglakbay patungo sa sabsaban ng bukal ng pag-asa. Pag-asa. Sa Ebanghelyo, yung taong bulag, na isinilang na bulag, ang akala niya, wala na siyang pag-asang makakita pa. Akala ng mga nakapaligid sa kanya ay pawang kadiliman na lamang ang hinaharap ng taong isinilang na bulag. Akala din ng mga eskriba at pariseo na yung babaeng nahuli nilang nakikiapid ay wala na rin pag-asang magbago, kaya dapat napatayin. Ang taong paralitiko, akala niya ay wala na rin siyang pag-asang makagalaw at mabuhay ng normal. Akala rin ni Elizabeth at Zacarias ay hindi na sila magkakaanak sa hinaba-haba ng kanilang pagiling at panalangin sa Diyos. Subalit sa Ebanghelyong ating napakinggan at sa mga nakaraang mga pagbasa sa loob ng simbang gabi, ay nakita nating walang imposible sa Diyos. Yan ang sabi ng anghel na si Gabriel kay Maria. Walang hindi na pangyayari ang Diyos. There is nothing impossible for God. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, walang imposible sa Diyos. Mga kapatid, sa banal na kasulatan, sa tuwing may itatalaga ang Diyos na mahalagang misyon sa isang tao, ay binabago niya ang pangalan ng taong iyon. Si Abram, yun ang kanyang dating pangalan, na pinalitan ng Diyos at naging Abraham, ama ng maraming lahi. Sa kanya sinimulan ng Diyos ang katuparan na tinatawag na history of salvation. Nung magkasalang ating unang mga magulang sa paraiso, doon pa man din ay pinangako na ng Diyos na magsusugo siya ng isang tagapagligtas. At dumaan ng maraming taon, 1,000 taon, bago sinimulan yung history of salvation at nagsimula nga kay Abraham, na siya magiging ama ng maraming lahi.
Pero isang kabalintunaan ang kanyang pangalang ama ng maraming lahi dahil siya'y walang anak sa kanyang katandaan at ang kanyang asawang si Sarah ay baog din katulad ni Elizabeth sa Ebanghelyo. Si Simon, na alagad ni Jesus, na tinawag niyang Pedro o bato. Ang ibig sabihin ng bato ay pinagkakatiwala ang matatag. Binago ni Jesus ang pangalan ni Simon at ginawang bato na siyang magiging sandigan ng simbahang kanyang itatayo. Si Saulo na naging Pablo, na ibig sabihin ay tagapaghatid, tagapagpahayag ng mabuting balita. Meron din siyang misyon. At ngayon sa Ebanghelyong ating napakinggan, si Elizabeth, nasabi ko na nung isang araw, isang gabi, na ang ibig sabihin ng Elizabeth ay nangako ang Diyos. God's promise, Elizabeth. At sa Zacarias naman, hindi nakalilimot ang Diyos. Kaya't ang pag-iisang dibdib ng pangako at God remembers ay lumitaw kay Juan. Na ang ibig sabihin ay God is gracious. Kaya sa maraming tao, akala nila ay si Elizabeth ay wala ng katuparan ang kanyang kadustaan sapagkat sa kultura ng mga Hudyo, ang kawalan ng anak ay isang sumpa, hindi blessing. At ang magkaroon ng anak ay blessing. At ang binigay na sa kanilang anak ay si Juan, na pinangako sa kanila. Hindi nakalilimot ang Panginoon, mga kapatid. Minsan kasi sa haba ng ating panahong ating pagdarasal sa Kanya at paghingi ng maraming bagay na parang hindi binibigay, parang sinasabi natin, mukhang may amnesia ang Diyos o natutulog ang Diyos. Pero nakalagay sa Salmo na ang ating pangalan ay nakaukit sa Kanyang palad. In other words, bit-bit tayo ng Diyos sa Kanyang puso. O kumbaga, sagot tayo ng Diyos, hindi niya tayo nakakalimutan. Kung kaya't ang mensahe ng Ebanghelyo ngayong gabi ay maging tapat tayo sa ating pangalan. Kaya lang sa panahon natin ngayon, ang mga pangalan ng mga batang ipinapanganak ay iba't iba ng pangalan. Dala-dalawa. Bihira na yung maririnig mo pangalan ng Pilipino na sinauna, no? Wala na. Ginagaya na yung mga foreign sounding names. Nakwento ko na ito, meron akong ikinasal dito. Nung aking interviewin, yung lalaki, ano pangalan mo, sir, kapatid? Ako po, Abu Dhabi. Pangalan ng bata, ng lalaki, Abu Dhabi. Bakit naman binigay sa yung pangalan? Kasi po yung tatay ko, dito nagkatrabaho. Siguro sa laki ng utang na loob dito sa Abu Dhabi, binigay sa akin ang pangalan. Saka nakatira, sa Alain po. Magiging anak mo, ano pangalan? Alain naman. Ay, Diyos ko naman. Ibibigay niyo pangalan ay pangalang Kristiyano. Kung kaya, ano man ang pangalan niyo ibigay sa inyong pangalan na hindi naman tayo nakikilaman simbahan. Nung araw, dinadagdag na ng Jose o Maria. Pag binigay mo pangalan sa anak mo ay Bayani, wala namang Kristiyanong pangalang Santong Bayani. O dadagdagan mo pare, Jose. Kung ang anak na mo ay babae, si Liwayway o si Ligaya, dadagdagan ng Maria, Maria Liwayway. Ngayon di na. MJ, JR, no? CR. Huwag naman. Igalang nyo naman ang inyong mga anak. At meron pa rin tayo mga kaugalian, no? Yung
pahabaan ng pangalan, di ba? Sa kagustuhan ng ama na yung kanyang pangalan ng kanyang ninuno ay dalhin ng kanyang anak na lalaki. Aba, inaabot ng Juan Enrique the 9th o the 15th. Oh my God. By the way, sino may birthday ngayon? Pakitaas ang kamay. Birthday ni ate. Sino pa may birthday? Ano pangalan ni ate? Ano daw? Eileen. Akala ko Alain. Eileen. Okay. Kailan po kayo bininyagan? Anong date ng inyong baptism? Huwag mo itanong sa asawa mo, hindi niya alam yan. Hindi matandaan, ano? Hindi. Dito sa mga nasa harapan ko, sino sa inyo ang may alam nung kailan sa bininyagan? Bibigyan ko kayo ng regalo. Yung nasa front line. Consul? Wala. Miss, hindi rin. Ikaw? Yung front line lang, hindi kayo kasali sa likod. Alamin nyo ang araw ng inyong binyag. Diyan kayo pinili ng Diyos na kanyang maging anak. Diyan ibinigay sa atin ang pangalan na pangalang Kristiyano. Sapagkat may ibinibigay na mission sa atin ng Panginoon. Kung paano ibinigay kay Juan ang pangalang Juan at meron siyang misyon na siya mangunguna sa Diyos, sa anak. Gayon din tayo bilang mga Kristiyano, mayroong mission tayo sa buhay. Ang maghatid ng magandang balita, maghatid ng pag-asa, maghatid ng kaligayahan. Kahit ang bawat pangalan sa banal na kasulatan, mga kapatid, ay may kakabit na misyon. Hindi basta pangalan, mayroong misyon. Tayo ngayon ay binibigyan ng pangalang Kristiyano para maging saksi na ang ating Diyos ay isang Diyos na mapagmahal, isang Diyos na tapat sa kanyang pangako, isang Diyos na hindi nakakalimot. Sabi nga nila sa isang poem, what's in the name? A rose is still a rose. It smells rose even if it is called another name. Tayo mga Pilipino ay mahilig magbigay ng bansag, no? Sa mga natatandaan ko nung nasa seminaryo po ako, meron kami isang kaeskwela na medyo maliwanag ang mata, kumbaga. Alam niyo na, di ba? Yung isa naming kaeskwela, bininyagan, si Boy Gulat. Hanggang ngayon, pag nakikita kami, si Boy Gulat. Kakatuwa, no? At yun yung ating mga nakaugalian mga Pilipino. Hindi naman siguro panglalait, kundi wala pa. Hindi naman katuwaan din. Ganun eh. Yung merong isang tao na merong nahiwa dito, nataga dito. Sa paglaki niya, siya ay si Boy. Boy Taga. O kung yun namang isang puro lalaki no? Sorry yung mga babae, hindi kayo kasama. Yung mga lalaki lang. Diyan kayo kasama natin, medyo may tama. Si Boy, tama. Ayun. Kalungkot, no? Itong anak ni Zacarias at ni Elizabeth, anong itatawag natin? Boy Sugo. Sapagkat siya yung isinusugo ng Panginoon para manguna. Siya yung forerunner. Siya yung mangunguna. Siya yung magpapakilala kay Jesus. Na pagkatapos niya maipakilala, siya ay maglalaho na. Ang sinabi niya, He must increase, I must decrease. Hindi siya na pumapel. Kumbaga, hindi siya yung limelight. Siya lamang yung spotlight. Alam niyo yung purpose ng spotlight? Para yung kanyang tinututukan ay mas lalong makilala, magliwanag. Yun ang naging papel ni Juan Bautista. Bigyang liwanag si Jesus.
At mula sa bibig ni Juan Bautista, ipinakilala niya si Jesus bilang ano? Ano ang sinabi ni Juan Bautista doon sa kanyang mga lagad habang sinusundan si Jesus? Behold, the Lamb of God. Yun ang titulong ibinigay, yun ang bansag na ibinigay ni Juan Bautista kay Jesus. Siya ang kordero ng Diyos. At sa mga Hudyo na sanay sa Biblia, sanay sa banal na kasulatan, alam nila kung ano ang ibig sabihin ng kordero ng Diyos. Ang kordero ay yung siyang nagliligtas sa kanyang bayan, siya yung umaako sa kasalanan ng bayan. Sa bawat pagdiriwang ng mga Israelita doon sa templo sa Jerusalem, tuwing Biyernes, na kung saan nag-aalay sila ng 3 beses isang araw, nagsusunog ng mga susunuging handog, doon din iniaalay yung kordero, yung lamb na pinapatay at ang dugo ay binubuhos sa altar at winiwisik sa mga tao bilang palatandaan ng pagpapatawad sa kanilang kasalanan. Kahapon binasa sa sulat ni San Pablo na yung susunuging handog ay natapos na. Si Jesus na ang bagong kordero na nag-alay ng sariling buhay doon sa krus. Kaya't nung si Jesus ay nandun sa Kalbaryo at namamatay 3:00 ng hapon sa Jerusalem, sa labas ng templo, sa labas ng siyudad, nung oras na yon, 3:00, habang si Jesus ay naghihingalo sa krus sa Kalbaryo, may pinapatay ng mga kordero doon sa loob ng templo na siyang sagisag ng pagpapatawad ng mga kasalanan ng mga Hudyo. At si Jesus na ang bagong magliligtas sa atin, nagbubuhos ng kanyang dugo. At ito yung misyon ni Jesus. Ibig sabihin ng Jesus ay tagapagligtas. Yeshua. Christos, ang ibig sabihin ng Kristo ay anointed. Sa Griego at sa Hebreo ay Messiah. Si Jesus ang itinalaga ng Diyos na binigyan ng pangalan. Sa sinapupunan pala ng kanyang ina, binigay na ng anghel ang kanyang magiging pangalan. Tagapagligtas. Tagapagbigay ng liwanag. Sa ating buhay, malapit ng Kapaskuhan, saliksikin natin ang ating buhay. Baka mayroong mga sulok sa ating buhay na nangangailangan ng liwanag. At ito yung panahon para hilingin natin sa Panginoon yung liwanag, sapagkat sabi nga ni Bishop Paulo ng isang araw, isa sa mga external gestures na makikita natin na Pasko ay yung liwanag. Maraming liwanag sapagkat siya yung light of the world. At ito yung ating hinahanap sa buhay. Na minsan tayo naliligaw dahil walang liwanag. Pag madilim ang daan, naliligaw tayo. Nawawala tayo sa direksyon. Nawawala sa ating paningin yung misyon natin dito sa Abu Dhabi. Sapagkat nasisilaw tayo sa maraming liwanag na iba ang kintab. Kung kaya't sa Paskong ito, pinapaalam muli sa atin na ang tunay na liwanag ay si Jesus. Na hindi makabubulag ng iyong paningin. Manapay ito'y magbibigay ng liwanag para makita natin yung ating daraanan. Walang taong makapagsasabing nasa kanya ang liwanag, hindi. Tayo ay umaasa lamang kay Jesus. At nawa tayo rin, yan ang ating pangalang Kristiyano, ay sinusugo lagi pagkatapos ng misa. Ite misa es, humayo kayo at magbigay din ng liwanag. Humayo kayo at kayo maging blessing din sa mga taong naghihintay ng blessing. Humayo kayo at magbigay kayo ng pag-asa sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Ito yung Kapaskuhan. Ito yung ating ipinaghahanda. Ikawalong gabi. Pag pinag-uusapan ng pagbubuntis ng isang ina, pag ang bata ba po ay 8 months at ipinanganak, yun ba merong mabubuhay ba yun? Kayo mga nanay, 8 months? Pwede. Yung 7, yung 6,
pwede pa rin. Yung 5, so yung nakalimang gabi lang ngayon, malabo kayo. hindi kayo makakabuo. Hindi, biro lang mga kapatid, hindi yun. Huwag nating husgahan yung nakalima lang o nakaisa lang. Hindi. Sapagat ang ating Panginoon, alam yung pangangailangan sa buhay. At ang tayo nagdedebosyon sa mahal na ina. Alam ng mahal na ina ang iyong pangangailangan. Alam ng mahal na ina kung bakit isang gabi ka lang. Alam ng mahal na ina kung bakit nakadalawa ka lang. At alam din ng mahal na ikay makakasyam. At hindi yan makakalimutan ng Panginoon. Ang inyong mga dasal, nandiyan po. Bukas po ay babasbasa natin yan. At ihilingin natin sabay-sabay lahat na ibuhos ng Diyos sa bawat isa sa inyo yung mga biyayang tunay niyong kailangan sa buhay. Hindi ko alam kung ano yon, kung ano magpapaligaya sa inyo. Pero yun po ang ating samo at dalangin para sa bawat isa. Amen? Tumayo po silang lahat at ating ipagpatuloy ang ating pagdiriwang.